Narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Iba Oeste dito po sa Kalumpit, Bulacan kung saan nasa likuran ko lamang po ang tahanan ng Pamilya Espiritu kung saan nakaburol ang kanilang anak na si Anria. Si Anria po ay natagpo ang isang malabig na bangkay na nitong nakaraang Huwebes sa isang liblib na lugar dito rin sa Kalumpit at halos kahapon lamang po siya na-identify na kanya makaanak sa isang punerarya. Pinala po ng mga otoridad ay biktima rin ang dalaga ng gang rape. Patuloy nga po ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa kanilang tahanan at ayon sa ina ng 26 na taong gulang na biktima, uling nakitang buhay ang dalaga noong nakaraang Miyerkules. Gumimik raw si Anria at inabot ng alas 2 ng madaling araw ng Huwebes. Hindi na siya nakontak pa ng kanyang pamilya matapos noon. Huwebes din na makita ang kanyang labi sa palayang puno ng tubig sa Sapang Bayan. Dito rin po yan sa Kalumpit, Bulacan. Wala na saplot at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Base sa medico-legal examination ay maaaring hindi iisa ang suspect na gumawa ng krimen. Natagpuan sa crime scene ang isang screwdriver at kadena na posibleng ginamit sa pagpatay. Kwento ng ina ng biktima, mahilig mag-post ng picture sa Facebook ang anak. Pinagsabihan ng araw niya ito na bawas-bawasan ang pagpupost sa Facebook. Kutob ng ina, posibleng kakilala ng anak ang mga suspect. Mukhang kabisado rin daw ng mga salarin ng lugar. Kaya posibleng taga-roon lang din ang mga ito. Inimbisiga na ng Kalumpit Police ang insidente. At sa puntong ito ay makakasampo natin ang ina mismo ng biktima na si Aling Gloria. Magandang hapon po at nakikiramay po kami, Aling Gloria. Magandang hapon po. Apo. Sa ngayon po ba, ito pong pangyayaring ito, halos kahapon nyo lang talaga natagpuan? Kahapon po sila, nalaman po nila nung pang isang araw. Ako po, halos po kahapon lang. Nasa kidney center po ako dahil nakakumpanya ang asawa ko doon. May dinadialysis siya. Nung umaga ko lang po nalaman, gawa ng maaga pa lang pumunta na doon yung mga kapatid ko. Nagtaka ako kung bakit sila pumunta doon, maagang-maaga. Nung makita ko sila sa lobby ng kidney center, umiiyak yung kapatid ko. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Okay naman ang Kuya Tori mo. Tapos himas sila ng himas. Ba't kayo umiiyak? Okay ang Kuya Tori. Ako okay din ako. Tapos nung bigla naman bumaba yung sa kapatid ko. Sabi niya, umiiyak din. Nagtataka ko, ba't kayo umiiyak? Sabi ko. Doon na po naikwento sa inyo? Oo, ba't kayo umiiyak? Okay ang Kuya Tony mo. Nung taray ka sa sasakyan. Nung nasasakyan na, sabi niya, ate, hindi nila mapanggit kung ano ang nangyayari. Sabi niya, ate, sabi ko naman, bakit ka ako? Patay na si Ann? Na-rape si Ann? Sabi niya, ate, tapos ba't ka ako? Sabi niya, ate, na-rape si Ann, patay. Nung oras po yun, talagang kumikitig ang katawan ko at nagkakandaiyak ako. Bago po kayo nagkahiwalay nung Miyerkules, pinaalalahan ninyo pa ho? Pinaalalahan ko po siya ako po kasi basta umalis siya, sabi ko, nung umalis po siya, sabi niya, paalis na ako. Sabi naman ng papa niya, okay, ingat ka. Nung pong nakita ko kasi damit niya, yung po kasi mahilig, parang social kung manamit yun maiksi yung damit, sabi ko, ba't ka ganyang manamit? Para ka kung sinabihan ko, para ka pokpok, gano'n kasi nga maiksi. Sabi ko, uso na yan, gano'n ng Tapos pag nagte-text ako sa kanya, sabi ko, kami bilang magulang ninyo, hindi kami nagkulang sa pangangaral sa inyo. Sabi ko, kung mapapahama ka, bahala ka at kasalanan mo. Sabi, okay mama, salamat. Yun ang inaano niya. Kaya, yun po ang... Silaan po ba ilan pong magkakapatid? Tatlo po sila magkakapatid, panganay siya. Siya po ang panganay. May nagtatrabaho na ba siya? Nagtatrabaho po siya sa SCG, contractual po, kaya nawala na po siya doon. Ngayon po sa Jets, on call naman po siya sa Jets. Apo. Sa Jets, tawag dito yung, sa paliguan dito, yung parang resort. Opo, Jets Isa Resort. po sa mga nabanggit po, pinaalalahan ninyo siya na huwag masyadong mag-post sa Facebook. Opo, yun po hindi ko pa naman po sinabi huwag mag-focus sa Facebook. Hindi, sabi ko sa kanya, yung sinasamahan mo, titingnan mo, at sisinuhin mo kung sino yung sinasamahan mo. Sabi ko sa kanya, alam mo na marami ng addict. Baka dumating yung oras na, siyempre, uso yung rape. Kaya nung umalis noon, nag-text pa sa akin ng mga 10 p.m. Sabi niya, 10, nandyan ako. Sabi ko sa kanya, o sige, umuwi ka ng maaga kasi alam mo naman, marami ng addict, baka ma-rape ka. Yun ang huli ko pong text sa kanya. Yung alas 10 ng Miyerkules po. Alas 10 ng Miyerkules. Tapos nag-text ulit siya, alauna. Sabi niya, ma, baka alauna. Hindi po ako
nagre-reply kasi antok na ako. Tapos nag-text na naman siya, ma, baka 2:00. Yun ang huli niyang text. Opo, opo. At kayo ho, personally, sa tingin nyo ho, kilala nga po nung anak nyo itong may gagawin po? Ngayon po, sa tingin ko, hindi niya kilala kasi meron na ngayong iniimbestigahan. Nagpunta pa dito, sana nga ma-solve na yung investigasyong ito. Sana umaasa ka sa Panginoon na magkakaroon ng katarungan ng anak ko. Opo, at mukhang kumbaga parang na-tsempuan siya ng talagang masasamang elemento dito sa lugar. Po nangyari. At nakikiramay po kami, ma'am. Maraming pong salamat. Si Aling Gloria Espiritu, siya po ang nanay. Dito po nga si Andrea na biktima nga po ng isang karumal-dumal na krimen na naman dito po sa lugar ng Kalumpit, Bulacan.